Ang pagpapatuloy. Tuluyan nang ang nilisan ng buong tropa ang Geum-ho Station King saan naganap ang madugong himagsikan ng grupo ng major group at minor group na kinabibilangan ng ating mga bida. Habang sila ay masayang naglalakad paalis ng nasabing station ay bahagyang sinuntok ni Huiwon ang braso ni Kim Duk-jo na makikitang ikinagulat naman nito. Sa pangyayaring iyon ay agad nag-anunsyo ang system na itong si Kim Duk-jo daw ay nakatanggap ng 1,500 coins galing sa sumuntok sa kanyang braso na si Huiwon. Sa pagkagulat at pagtataka ni Kim Duk-jo ay agad nitong tinanong si Huiwon kung para saan daw iyon. Sumagot naman si Huiwon na yun daw ang kanyang part sa pagubos niya sa lahat ng miyembro ng Choldo Gang. Ginawa daw niya iyon dahil pakiramdam niya ay ang sama-sama niya kapag sinarili lamang niya ang lahat ng rewards na kanyang nakuha. Sinabi pa nitong dalaga na nabigay na din daw niya ang part ng iba sa kanila dahil siya daw ang may pinakamaraming nakuhang coins noong huling gabi. Pinagmamasdan lang naman iyon ni Kim Duk-jo na may halong pagtataka at seryosong sinabi na kung siya daw siya ay hinding-hindi niya iyon gagawin. Tumawa naman doon si Huiwon habang tinatapik-tapik ang balikat ng kausap at sinabi kay Duk-jo na hindi daw siya si Kim Duk-jo kaya niya iyon ginawa. Nga ay walang halong pag-aalala na baka lokohin lamang siya ng kanyang bagong mga pinagkakatiwalaan. Kasunod noon ang pag-anunsyo ng system na ang constellation daw na si Demonic Judge of Fire ay nagustuhan ng pinakita ni Huiwon na pagtrato sa kasamahan. Ang constellation naman na si Abyssal Black Flame Dragon ay napapangiti din ngunit sa paraan ng isang demon. Habang nakikita naman dito ng ating bida ang mga mensahe ni Abyssal Black Flame Dragon ay sa isip ng ating bida ay seryoso nitong sinasabi na tumigil nga daw sa pagtawa ito. Dahil siya daw talaga ang may pinaka-maraming coins na hawak at hindi si Huiwon. Si Byung daw ay nagbigay sa kanya ng kanyang share sa coins na binigay ng mga constellations nitong umaga. Napakaraming coins nga daw inabot sa dami ng binigay at nagbigay dahil sa labanan na nangyari. At pinakita na nga dito na ang masayang mukha ni Byung ay napalitan ng inis dahil bigla siyang siningil ng ating bida ng kanyang share. Sinabi ni Kim Duk-jo sa Dukay binaibigay na daw sa kanya, kala ba daw niya ay nakakalimutin niya iyon. Inis nga ditong sinabi ng Dukay binaumasa lamang daw siya na baka nakalimutin niya iyon. Pinakita na nga din na ang nakolekta ng channel ni Byung na Reg Along coins ay umabot na sa 23k. Nagpasalamat naman doon si Kim Duk-jo sa coins na kanyang nakuha dahil sa pamamagitan daw noon ay may tatas na niya ang kanyang stats. At makikita na nga natin dito na gumastos si Kim Duk-jo ng 1,200 coins para sa kanyang stamina at makikitang ang dating nasa 12 antas niyang stamina ay umangat na sa 15. Sinabi pa ng system na nagsisimula na daw tumaas ang kanyang kalaya na magamit ang kanyang katawan sa laban. Sa lakas naman ay gumastos siya ng 1,600 at nagresulta ito ng pagtaas ng antas nito ng 15 mula sa dating antas nito na 11. At sinabing ang mga muscle daw niya ay umaapaw na sa lakas. Gumastos din naman siya ng 400 coins sa kanyang agility na mula sa ika-10 antas ay umangat ito ng 1 at sinabi ng system na gagaan daw ng bahagya ang kanyang pakiramdam. At sa huli ay gumastos siya ng 1,200 para madagdagan ang kanyang mana na nasa ika-6 pa lamang na antas na umabot na sa ika-10. At sinabi ng system na ang kanyang kaluluwa ay napupuno ng mystical power. Sa upgrade nga daw na iyon ay nakagastos siya ng 4,400 coins na kabuuhan kabilang na ang pagpataas niya sa kanyang mana para naman daw mas matagal niyang magamit sa laban ang White Star Weapon Aura. Sinabi pa nga rin niya dito na totoo nga daw talaga na mas mabilis gumastos kesa kumita. Sa isip pa niya na mapapataas daw niya ang kanyang kita sa pagpapataas ng level ng channel ng Dokaibi na si Byung at makahanap ng mas marami pang manunood na constellations, at sa paghakbang nga niyang ito ay makikita rin ang pagtangka niyang pagpasok sa isang hangganan, sa isip na nga ng ating bida na ang sunod daw nilang destinasyon ay ang magandang stage para doon. Sa patuloy nilang paglalakad ay isa-isa silang nakapasok sa lugar kung saan gaganapin ang second main scenario. Isa-isa din silang naalarma sanhi ng paglitaw ng notification sa kanilang system na nagsasabing ang second main scenario nga daw ay na-activate na. May titulo itong The Encounter. Ang kategorya naman nito ay main at may hirap na F. Ang kailangan naman nilang gawin para ito ay matapos ay kailangan nilang makaalis sa tunnel na kanilang kinaroroonan at puntahan ang mga survivors sa first shelter zone. Wala itong time limit at pag natapos naman ito ay makakatanggap ang kalahok ng 500 coins.
Sa hindi naman makakagawa nito ay may kaparusahan na hindi pa napagpapasyahan. Nang mabasa naman ni Huiwon ang clear condition ng senaryo ay nasabi nitong saang shelter zone daw kaya iyon. Sa isip naman ng ating bida ay sinabing ang sunod na stage nga daw ay gaganapin sa Chungmuru Station, na sinundan naman ng system na sinasabing ang sunod na main senaryo nga daw ay sa Chungmuru Station. Kasunod naman pinakita ang isang mapa kung saan makikita ang kasalukuyang kinaroroonan ng buong tropa at ang kanilang destinasyon na Chungmuru Station. Sa tagal at layo ng kanilang nilakad at sa dami ng kanilang nakakasalubong na mga ground rat ay bigla na lamang napasulampak sa sahig itong si Huiwon. Nagrereklamo ito at sinasabing bakit naman daw sobrang daming underground monster sa kanilang dinadaanan. Kala pa nga daw niya ay madali at mabilis lamang nilang mararating ang Chungmuru Station sa kadahilan ng 3 station lamang daw ang layo nito sa Jeomho Station. Hingal nga din ang inabot ng lahat ng tropa sa nangyari habang ang ating bida ay makikitang nakaramdam din ng pagod habang napapaisip din sa nangyari sa kanila. Sa isip nito na ang tunnel daw na kanilang dinaraanan ay talagang infested na ng mga ground rat gaya ng kanyang inaasahan. Sa buong paglalakad nga daw nila ay halos pakikipaglaban ang kanilang napala kaya talagang mapapagod ang lahat. Paglingon ni Kim Duk-jo habang hingal din at nagpupunas ng pawis ay nabasa niya ang nakasulat na Dongguk University. Sa pagkabasa niya doon ay sinabi niya sa ibang tropa na magpahinga daw muna sila doon. Ang lugar nga ay makikitang katulad ng station na pinanggalingan nila ngunit wala itong mga nagkalat na dugo at bangkay ng mga tao. Sinabi pa ni Kim Duk-jo na sa tingin daw niya na ang lugar na iyon ay ang mga dating tao doon ay nagmamadaling umalis. Tumingin-tingin nga din ito sa paligid dahil baka daw yung mga umalis na tao doon ay may naiwang gamit na pwede pa nilang mapakinabangan. Habang lumilingga-lingga nga din ang iba sa buong lugar ay sinabi ni Yeon Song Lee kay Duk-jo, na ano daw kaya kung sa Chungmuru Station na sila magpahinga dahil sa isa na lamang naman daw na station ay mararating na nila iyon. Agad namang sinagot ni Kim Duk-jo si Yeon Song Lee na hindi daw nila alam kung makakapagpahinga sila pagdating doon. Nagulat naman doon si Yeon Song at Sanga dahil alam nila na ang pagsabi ng ganun ng ating bida ay may 79% na chance na tama ito sa kanyang sinasabi. Sa pagtitingin-tingin pa ni Kim Duk-jo sa paligid ay napansin niya ang isang lugar kung saan nagtipon ang mga patay na ground rat at mga tao. Sa tansya niya doon base sa mga natamo nitong mga sugat ay masasabi daw na hindi namatay ang mga iyon sa pakikipaglaban sa mga ground rat. Nakakasigurado daw siya na ang may gawa sa kanila noon ay si Jung Yok-yu. Kaya ngayon nga daw ay alam na niya ng malinaw na hindi lang ang mga halimaw ang dapat nilang bantayan sa kasalukuyan nilang mundo. Sa narinig nga na iyon ni Yeon Song Lee na kanyang kinagulat ay naging alisto ito. At nagpresenta na lilibutin nito ang lugar para masigurado na ligtas ang lugar at maghanap na din ng gamit na pwede nilang magamit. Agad naman doon nagpasalamat si Kim Duk-jo at sinabi sa isip na yun daw ang kagandahan kapag merong kasamang tao na galing sa army dahil alam ang basic na gagawin sa ganung pangyayari. Ilang sandali pa ay inalok ni Sanga si Huiwon ng isang bagay, mabilis naman iyon naintindihan ni Huiwon at pumayag. Si Duk-jo naman na nasa tabi ng dalawa ay napalingon sa sinabi ni Sanga na hindi maintindihan ang sinyasan ng dalawang babae kaya napatingin ito ng matagal sa dalawang babae. Nagtaka naman doon ang dalawang babae na napatawa at tinanong sa walang kamalay-malay na si Kim Duk-jo na ano sasama Karen ba sa amin. Pagkasabong ganon ni Huiwon ay doon na naintindihan ng ating bida na pupunta pala ang dalawa sa banyo kaya natameme ito at sinabi na lang na hindi at umalis na ang mga ito. Nasabi na lamang ng lalaki sa hiya na ano ba daw yun sobrang bagal daw talaga niyang makapick up ng mga ganon. Si Yeon Song Lee naman na parang naging babysitter na ni Hilyong ay sinabing kung gagawin daw nila ang kanilang personal na bagay ay siya din daw. Si Hilyong naman ay sinabing siya din daw ay gagamit din ng palikuran. Sa loob naman ng napakalinas na pulikurang ito ay makikita si Sanga at Huiwon na tapos na sa kanilang ginagawa. Ngunit nagtataka ito dahil sa naririnig sa labas kaya lumabas na ang mga ito para tingnan kung ano yun. Pagkalabas nila ay nadatnan nila si Yeon Song Lee at Hilyong lamang kaya nagtaka ito at nagtanong kung nasaan si Kim Duk-jo. Napakamot naman doon si Yeon Song Lee na parang may hindi nauunawaan at sinabing sabi daw ni Kim Duk-jo ay lalabas daw ito. Nagulat at nainis naman doon si Huiwon at kinumpirma kay Yeon Song na alam ng ating bida na delikado sa labas dahil sa hangin na nakakalason.
Sa ibang dako naman ay sinasabi ng tumatakbo na ito na si Kim Duk-jo na hindi daw dahil sa pagod na sila kaya sinabi niya na sila ay huminto at magpahinga doon sa Dongguk University. Sa nabasa daw niya na ang hinahanap niya ay makikita sa unahan kapag dinirdireko niya ang ika-6 na labasan ng Dongguk University Station. Sa pagtakbo nga niyang ito sa labas ay agad na nag-anunsyo ang system na sinasabing siya daw ay na-expose sa nakakalasong hamog. Sa napakabilis nga niyang pagtakbo sa ika-6 na labasan ay nanlaki ang kanyang mga mata nang agad niyang makita ang kanyang hinahanap mula doon. At ayun na nga bumungad sa ating bida ang isang statwa ng isang matanda. Napakaganda nito at nang makarating ang ating bida sa paanan nito ay huminto na din ito sa kanyang pagtakbo at pinagmasdan ito para siguraduhin kung yun nga ba talaga ang kanyang hinahanap. Sinabi din ng ating bida na ito daw ang statwa ng Great Monk Samyong na makikita at mababasa nga naman ang pangalan sa ibaba ng pinagtayuan nito. Makikita naman dito na lumapit pa ng husto ang ating bida sa statwa habang tumitingin-tingin ito sa paligid. Sa ginagawa naman ng ating bida na napapanood ng napakaraming constellations ay may nagpaabot ng mensahe, at sinabi sa system na ang constellation daw na nakasuot ng robe ay inaasahan ang magandang gagawin niya sa statwa na nasa kanyang harapan. Habang nangyayari iyon ay sa lugar naman ng mga kasama ng ating bida ay tinatanong pere ni Huiwon kay Yeon Song Lee kung bakit daw lumabas ang ating bida. Natatakot naman sa mga tanong ng babae itong si Yeon Song Lee at pinagpapawisan itong sinabi na sabi daw ng ating bida na pupunta daw siya sa banal na lugar at magdadasal roon. Nagagalit naman na parang naiinis itong si Huiwon sa mga sagutan ni Yeon Song na parang hindi naniniwala sa mga sagutan nito sa kanya. Lumipat naman ang eksena sa lugar ng ating bida at makikita nating nagdarasal na nga ito sa harapan ng statwa ng monk habang pinipigil ang paghinga. Napapanood naman ito ng constellation na may suot na balabal at nabubuhayan daw ito sa ginagawa ng ating bida at nagbigay ng 100 coins dahil sa pagkagusto nito sa ginagawa ng ating bida. Ilang sandali pa ay damilat na ang ating bida. Sa lugar naman kung nasaan itong Dokkaebi ay pinapanood niya ang ating bida at nagtataka ito sa kanyang napapanood. Nagsalita naman itong Dokkaebi at tinatanong sa sarili kung ano na naman ang ginagawa ng ating bida. Ngunit ilang sandali pa ay parang may naisip ito at nagtaasan na naman ang mga balahimaw nito na parang nagulat na pusa. Sa lugar ng ating bida ay makikitang tumalon ito at sa pagtalan niyang iyon ay agad niyang hinugot ang kanyang espada at parang may masamang gagawin sa nasa harapan niyang statwa ng monk. Sa pagtalon na iyon ni Kim Duk-jo sa harapan ng monk ay sobrang gulat at takot ang naramdaman ng Dokkaebi na parang hihiwalay ang kaluluwa nito. Nasabi na lamang nito habang lumulutang sa ere ang ating bida na wag daw nitong sabihin na gagawin niya iyong kanyang naiisip. At ilang sandali pa ay tumama na ng sobrang lakas sa ulo ng statwa ang espada ng ating bida. Napasigaw na lamang sa napakabilis na pangyayari itong si Dokkaebi biyong na baliw daw talaga itong si Kim Duk-jo. Agad din namang nagpaabot ng mensahe ang constellation na nakasuot ng balabal na sabing nanigas daw ito sa kanyang nakita na ginawa ng ating bida. Pagkatapos noon ay doon na po muna magtatapos ang ating episode, paantay na lamang po ng ating mabagal na kasunod na pag-upload. Shoutout na rin sa aking mga taga-subaybay na ito, maraming salamat sa inyo at mabuhay kayong lahat.